Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, kung saan man po tayong sulok sa mundong ito. Okay, so ito guys, gawan po natin ng konting reaction guys, itong update ni Super Mac. Okay, so alam po natin guys na nung isang araw, nagpunta po si Super Mac doon sa farm para po may aabot yung konting allowance mula galing sponsor, Dennis Latunyo. Okay, at naiabot po ni Super Mac at sa utos na din po ni Kalinga Prab para malaman po kung ano na po ang kalagayan ni Jacqueline dahil nga marami din po talagang mga nag-comment sa vlog ni Super Mac at kahit naman po doon sa reaction natin, marami po talagang nag-alala at yung iba galit pa, no? So dito guys, nakita natin pinuntahan ni Super Mac doon sa pataniman ng palay dahil wala nga doon sa bahay at doon niya nakita si Jacqueline. At dito natin guys, napansin na si Jacqueline ay talagang walang kaarte-arting bata, no? Sa edad na 15 years old, dapat sa ibang bata yan, maarte yan, no? Ayaw tumapak ng putik, pero itong si Jacqueline ay talagang tubong farm po talaga siya. Okay, so dito guys, panoorin natin sandali. Ngayon, Jacqueline, kumusta ka naman? Ito po, nagtatalok naman po para makaraos naman po sa gutom. Ayun po mga kalingap. Siyempre, pag nakaani kayo dyan, hindi mo na kailangan ng bigas. Tapos ng hindi ka nabibili ng bigas, di ba? Pang ulam na lang ang kulang. Ayun, so napakagandang prinsipyo po guys, na meron po itong batang ito. Nagtanim para makaraos. Ika nga, hindi lang umaasa kung ano po yung ayuda na dumarating, okay? Talagang nagsumikap din naman sila na may aanihin pagdating ng araw. Kaya ito, nagtatanim po sila ng palay. At walang kaarte-arte itong batang ito. Okay? So ito guys, tuloy pa natin. Ayan Jacqueline, may mga simple kaming katanungan sa iyo, no? Ito. Ayan po mga kalingap pa na. Para po malinawan tayo kung saan po yung kalagayan ni Jacqueline ngayon. Ayan po. Ayan Jacqueline, kung itutuloy mo daw ba yung balak mo na magtrabaho? Ayan. Bakit gusto mo nang magtrabaho? Ayan. Sabi daw po ni Lola, kung ano naman daw po, pwede naman na daw po kung magtrabaho kahit katulong muna. Para kahit daw po hindi sila makabigyan ng pambaon namin, pambiling gamit, may trabaho naman po kung maibibiling gamit. Para doon yun purpose. Kasi nabanggit mo yun sa akin ng mga dati kong vlog o previous vlog ko, di ba? Okay. Hayaan mo Jacqueline kasi ganito. Sabi sa akin ni Kalinga Prab, susuportahan kanya. Bibigyan kanya na linggo-linggo ng 500 pang allowance mo sa school para hindi ka na magtrabaho sa malayo, di ba? Napakahirap ngayon magtrabaho sa malayo. Mas mabuti na rin yung kasama mo sila Nanay Clara, may magbabantay sa kanila. Ayun, so dito nga sa tanong nga ni Super Mac kung itutuloy pa ba ang plano ni Jacqueline na magtrabaho sa ibang lugar, no? Sa Laguna o Batangas ba yan o kung saan na magkasambahay. Ang akala natin nung una sa previous vlog ni Super Mac, parang nabanggit niya na isasama siya ng tita niya. Pero isang reason din pala, itong lola niya, sinabihan din pala si Jacqueline na pwede naman daw siya magtrabaho para magkaroon siya ng pera. Okay? Siguro iniisip ng lola habang walang pasok. Kaso lang po, alam po natin guys, once na magtrabaho na po si Jacqueline bilang kasambahay, tatama rin na po yan. Yung plano niyang ilang buwan lang na magtrabaho para meron siyang maipon na pera para maipagawa yung cellphone niya o kung ano man yung paggagastuhan niya, malabo na po yun. At ang problema, baka mapasama pa itong batang ito. Okay? At dito nga guys, nung nabanggit nga ni Super Mac na bibigyan ng allowance itong si Jacqueline sa kanya na magkakaroon po na ganong allowance para sa pag-aaral niya. So ika nga, solved na po. Kung ano man yung iniisip niyang magkakaroon ng pera, kaya kailangan niyang magkasambahay sa kung saan lugar man yon, hindi na po yung kailangan. Dahil solved na po ang allowance niya para sa kanyang pag-aaral. Okay? So ito guys, tuloy pa natin. Ayun po mga kalingap, yung unang-unang nating tanong. Ito po yung pangalawa. Bakit ang dami na daw sa bahay? Hindi ka ba nahihirapan? Ano ba ang ulam nyo palagi? Yung ulam nyo araw-araw? Buti nga po nag-alis yung tatlo namin yung may anak sa kanyang asawa. Tapos, natira na lang po kami dyan, 7. Okay, so dito guys, follow-up question po ito ni Super Mac. Kasi gusto din po malaman talaga ng mga viewers
kung ilan na po ba talaga sila sa bahay. At dito binanggit ni Jacqueline na 7 sila. Pero babalik din daw po yung umalis. So 10 sila noon, nabanggit naman niya sa previous vlog ni Super Mac. 10 sila, may umalis, so 7 na lang ang natira. Pero yung umalis ay babalik din. So ika nga, magiging 10 din sila uli. Okay? So nakakaawa po ang situation ni Jacqueline dahil masikip na po talaga yung lugar nila. Okay? So dito pa guys, ituloy pa natin. Ito yung pangatlo kong tanong, Jacqueline. Saan ka natutulog at sino yung kasama mo sa kwarto? Natutulog po doon sa kwarto namin sa may Dora box, si Tito Imon. Yung tiyo ko pong may kulay ang buhok. Tapos doon naman po sa salas, ako, si tita, si lolo, si lola. Doon po sa kabilang kwarto sa may kusina, si Tito Bonso at si BJ po. Dapat magpalit kayo kung saan yung dati mong kwarto. O Doon po natutulog. doon kayo ni Lola Clara. Tapos sila naman doon sa salas. Doon Kasi po mga lalaki natutulog. naman sila eh. Doon naman po natutulog si Tito sa kwarto. Hindi ba pwedeng magpalit kayo kasi bahay mo naman yun eh. Ayaw po. Noon po, tabi talaga kami matulog noon ni Tito. Noon po, tabi talaga kami matulog noon ni Tito. Okay, so yun po ang isang, sa tingin ko guys, no, hindi, kahit sino po siguro ang titingin, mukhang hindi po maganda na siyempre dalagitan na po ito si Jacqueline, no? Ang dapat po dyan, meron talaga siyang privacy. Yun po ang isang concern ng mga viewers, no, na worried po sila na bakit naman si Jacqueline ay wala na sa kwarto niya natutulog at merong natutulog doon na iba. Ayun na nga yung tito niya. At ang matindi, yung nga pong nabanggit ni Jacqueline na dati po ay 2 po sila ng tito niya natutulog sa kwarto. Kahit sino naman po sa mga Kalingap viewers and supporters no, makapagsabi po na yun po ay hindi maganda, no, sa siyempre, no, pag nalaman ng tao at kahit naman hindi lang sa tao, din sa kanila na din sa family ay hindi po maganda yun dahil unang-una nagdadalaga na po ito si Jacqueline. Okay? So hindi po maganda na kasama mo sa kwarto matulog itong pamangkin mo. So mahirap po, no? Alam naman po natin ang tukso kahit nakamag-anak natin, mahirap po 'yun. Lalo na kung meron kang bisyo. So mahirap, no? Mukhang hindi maganda yung nangyari. At sana hindi na po maulit yung nangyari kung saan parang napapansin ko dito guys, parang sumisiksik talaga itong tito niya sa kwarto ni Jacqueline. At siguro yung lulo niya, wala din pong magawa. At siyempre, no, family naman. Pero siyempre opposite sex po dyan. Okay lang sana kung tita. Dapat Jacqueline, ikaw, tapos si Nanay Clara, isang kwarto kayo. Kasi para sa inyo yung bahay. Yung mga tito mo, yun naman ay halos bisita mo lang dyan kung tutusin. Sila naman ay pag may trabaho na aalis din sila dyan. Mag-taste na muna sila dun sa salas, di ba? Dapat ganon. Jacqueline, ikaw ang may karapatan ka dyan. Yun ang anuhin mo, ha? Ayun, so tama naman yung advice ni Super Mac na si Jacqueline ang may karapatan dapat dyan. Kaso lang, wala namang magagawa din si Jacqueline dahil unang-una, minor naman siya. So, ang nasusunod pa rin yung mga matanda. Okay? At ito guys, tuloy pa natin. Dapat susunod ikaw yung priority kasi Lola Clara. Kayong dalawa ni Lola Clara sa isang kwarto. Pinababayaan naman na po namin sila kasi po, ang sabi ko sa kanila, sila na po ang susundin namin. Sabi namin, wala naman mo kami karapatan para suwayin mga utos nila. Hindi, ganito yung Jacqueline. Dapat ikaw at si Lola Clara, sa inyong bahay yun. Sa iyo yung bahay eh. Kaya nga sa iyo nakapangalan, di ba? Ikaw ang masusunod doon. Ayun, so kawawa po guys, sa sinabi nga ni Jacqueline, pinapabayaan na lang nila dahil nga wala naman daw po silang karapatan na suwayin kung anong gusto nila. So mukhang ang nasusunod dito guys, sa nakikita ko, base na din sa kwento ni Jacqueline, mukhang itong tito niya. Okay? Siguro yung tito niya na ibang kulay ang buhok. Okay? Yun ang hindi magandang nangyayari guys, no, sa kalagayan ni Jacqueline. Kung saan, hindi na siya nakakatulog doon sa kwarto niya. Tapos, wala na din po siyang boses, no? Ang nasusunod, yung mukhang yung tito na niya. Iwan ko lang kung ang lula niya ay may power pa. So, mukhang talaga, na-overpower na po ito si Jacqueline. So, dapat talaga, sana makausap ni Kalingap Rab o di kaya si Kuya Bal o kung sino man na ma-delegate ni Kalingap Rab
sana makausap itong pamilya ni Jacqueline. Dahil kawawa po si Jacqueline. Na sabi nga ng comment ng iba, sa ngayon nasa sala siya, baka naman pagdating ng araw, hindi lang sa sala, kundi baka sa kusina na lang ito matutulog. Kasi nga sa dami ng natutulog sa bahay nila at kawawa naman yung bata. Dahil kasi sabi nga po niya, pinapabayaan na lang po nila kung ano po ang desisyon nila. Dahil wala naman daw po silang karapatan na suwayin kung ano po ang gusto nila. So siguro sinabi ng mga naghari-harian dyan sa bahay nila na sila ang masusunod. Yun ang gusto nila. Dahil nga sila yung nakakatanda, baka yun po ang binasihan nila. Hindi na nila naisip na si Jacqueline ang nagdala ng swerte sa kanila. Dahil nga naawa si Kalinga Prab at dahil sa kanya, dahil sa lula niya at dahil sa kanya, sa kasipagan niya, pinagawan po ito ng bahay. Okay? So nakalimutan na po nila yon. At ngayon na nandyan na po yung bahay, akala nila sila na yung masusunod. At itong bata, initsapuira na. So kawawa po talaga si Jacqueline. So ito guys, tuloy pa natin. Gusto mo bang maging scholar ni Kalinga Prab? Opo. Gusto mo? Opo. Ayan po mga kalingap, narinig naman na po natin lahat ng sagot ni Jacqueline sa ating po mga katanungan. Ayan. Kung sakaling magiging scholar ka ni Kalinga Prab, anong maipapangako mo sa kanya? Ano po, yung mga ginawa ko po dati na hindi maganda, hindi na po maulit. Yan. Tatandaan Jacqueline kasi ikaw, bata ka pa. Huwag mong sayangin yung buhay mo. Kaya lang naman po. Tsaka ang gawin mo, mag-aral ka mabuti. Ayun, so yun po ang pinakamaganda guys. Confirm na po yan. Kinuha na po ni Kalinga Prab na scholar si Jacqueline at tinanggap po niya. At natutuwa naman po ang bata. Okay? At scholar siya at the same time, meron pa siyang allowance buwan-buwan o linggo-linggo, no? 500 a week. So bali 2,000 po yan, no? Kung 4 weeks in 1 month or 2,005 kung may 5 weeks in 1 month. So malaking tulong po yan kay Jacqueline. Okay? Sana naman ang isa ding siguro wish natin o ang hope natin o sana wag naman nilang masyadong utusan si Jacqueline ng mga trabahong, kung titinan po natin guys, trabahong panlalaki. Dahil dalaga na po yan si Jacqueline. Sana hindi naman masira yung kanyang kutis, no? Siyempre, sa pag-aaral o sa paralan, kailangan medyo maganda man lang yung kutis natin. Hanga ako guys na makompare ko lang kay Tatay Risa, no? Itong may anak na magagandang dalaga, yung tatlong dalaga, no? Si Richelle at Sharalee o kung sino pa yung isa. Hanga ako sa ginagawa ni Tatay Rizan kasi ayaw niyang patrabahuin ang kanyang mga anak sa farm. Okay? Ang gusto niya, siya lang talaga ang magtrabaho. Ang gusto niyang gagawin ng mga anak niyang babae, yung kung ano yung mga trabaho lang sa bahay, paglalaba, pagluluto, yun lang ang ginagawa nila. At nakita naman natin guys ang epekto, no? Ang ganda ng kutis ng mga anak niya. At si Richelle, no, pang model. Kahit yung dalawa, no, pang model din yung mga kutis. So maganda ang ginawa ni Rizan. Dito naman, ang ganda-gandang bata itong si Jacqueline. Kaso lang ay pag hindi ito maagapan, ika nga, baka tuluyang masira na yung kutis niya. Nag-aaral pa naman at kawawa, no? Nakita po natin sa vlog ni Supermac ay natanggal po yung kanyang kuko. Okay? Dahil nga, siyempre, no, sa trabaho po dyan sa farm. Okay? So, kawawa po si Jacqueline. Sana magbago naman yung pamilya niya at maalagaan man lang nila. Alang-alang din naman kay Jacqueline, no, na mapabuti man lang. Okay? At ang pinakamahalaga dito, guys, sana si Jacqueline ay matulog na doon sa kwarto niya. Kung ang concern niya, hindi siya makahinga dahil walang ilaw, din magsindi siya ng ilaw. Okay? Kasi may mga tao po talagang ganon. Pag walang ilaw, parang hindi nakakahinga. Ang importante po doon guys, meron siyang privacy at safety. Kesa naman, matutulog siya doon sa kwarto at para lang hindi siya matakot, sasamahan siya ng tito niya yung ibang kulay ang buhok. So, mahirap po yon, okay? Dahil dalaga na po yan. Mamaya magka-problema pa. So, pangit po yon, okay? So, yun lang po guys ang ating reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay po ng mga videos namin. Huwag po natin kalimutan na subscribe ang ating munting channel. At huwag din po natin kalimutan na suportahan ang ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Atid na Vlogs. At sa mga kasamahan ko din po sa Kuos, padalaw na lang po guys ang aming mga channels para masuportahan po natin. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isa-shoutout. It's Beats exclusive.
Walang hindi makakaya, siya ang inyong kasama kahit ano. Muli, maraming salamat sa inyo lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.